Guys, welcome back to my channel. Marami nagre-request sa akin na i-review ko naman daw itong VinFast VF3. So halika, samahan nyo ako at isi-share ko sa inyo ang aking review. Okay, check muna natin yung background nitong VinFast VF3. Ang VinFast VF3 ay isang maliit na electric mini SUV na gawa ng Vietnamese automaker na VinFast. Bale, design siya mainly for urban driving, yung mga short commutes, at saka yung mga easy parking sa mga crowded cities. Maliit lang talaga siya. Close siya dun sa size ng mga K-cars ng Japan o kaya yung mga micro EVs. So, ito yung exact size niya. About 3.1 meters yung length, tapos ang width is 1.67 meters, tapos ang height is about 1.65 meters. Tapos, yung kanyang wheelbase, mga 2 meters lang. So, talagang compact. So, ano naman yung drivetrain niya? It's a pure electric. Bali, rear-wheel drive siya. Meron siyang electric motor na nandun sa likod. Tapos, ang maximum power niya is 30 horsepower and 110 newton meters of torque. Yung acceleration niya is 0 to 50 kilometers in 5.3 seconds. Tapos, fast charging siya. It can charge from 10% to 70% in 36 minutes using DC charging. Ang battery capacity niya is maliit lang, 18.64 kWh. Kaya yung kanyang range ng EV is 215 kilometers lang. Tapos, ang top speed is 100 kilometers per hour. So, ano ngayon ang attractive sa kanya? Yung kanyang pricing. Nung ini-launch to sometime in 2024, ang starting price niya is 645,000. Ngayon, ang selling price niya ay 745,000. Meron siyang warranty of 7 years tapos battery warranty of 10 years. But you can buy it at a lower price of 590,000 with battery subscription. So, ito yung kanilang scheme na battery subscription. So, kapag may battery subscription ka, 590,000 lang, tapos magbabayad ka ng monthly subscription para sa battery. Pero depende sa package na gusto mo, iba-iba yon. So, mas mumura yung initial cost mo kasi nirerentahan mo lang yung battery. So, kung interested ka doon, they will explain kung paano yung details ng battery subscription. Okay, yan ang basic background niya. Okay, check muna natin yung kanyang exterior styling. Ang headlight niya is halogen projectors lang, hindi siya LED. Yung kanyang signal light is bulb type din. Very straightforward lang yung design language niya since maliit lang naman yung surface area to play with. Ang design perspective niya is more on retro looking just like the Suzuki Jimny. Squared off and boxy talaga ang feel niya na magugustuhan ng karamihan especially ng mga bata. Yung hood medyo short lang, boxy yung shape at merong kaunting highlight. Yung variant na ito is two-tone. So kapag ganito, black yung kanyang A-pillar, tapos white yung kanyang roof. Yung kanyang side mirror is manual lang yung adjustment na color black. Pati yung kanyang door handle, color black din. At meron siyang floating roof design. Available din nga pala siya in monotone colors. Bale, 9 colors ang pwede mong pagpilian. From the side, maganda siya kasi two-door lang siya at pag makita mo ng personal, makukyutan ka talaga. And malakas din naman yung appeal niya just like the Suzuki Jimny. Actually, magaan lang siya. It's only 857 kilograms. At mataas yung kanyang ground clearance kasi 175 mm. By the way, ang charging nito is using DC charger lang. Diba yung ibang EV, AC charging? Dito, you use DC charging. Ang kagandahan nun, fast charging kapag ka DC. Sinabi po talaga. Si BF3 is one na unit namin na naka-DC charging box. Wala po siya is. In terms of suspension, MacPherson independent siya sa harap. Pagdating sa likod, since econo car ito, naka-torsion beam siya sa likod. Sa brakes naman, sa front naka-disc brake siya, tapos sa likod naka-drum brakes. Ang wheels niya naka-steelers na size 16. Tapos yung gulong niya is 175 series. So, meron siyang hubcap tapos naka-Cylon tires. At saka rear wheel drive siya. Okay, check naman natin dito sa likod.
Simple lang din yung likod, merong V na badge, and very straightforward lang ang pagkakadesign niya sa likod. So malinis lang at wala namang awkward angles na nakikita. Yung taillights niya is halogen lang just like the front. Sa roof, meron siyang shark fin antenna, tapos meron siyang maliit na rear spoiler. Tapos wala siyang rear wiper. So malinis lang siyang tingnan. Meron naman siyang rear parking assist saka rear view camera. Okay, check naman natin yung interior. So, dito, basic lang talaga. Yung seats niya is manual lang yung adjustment. So, 4 ways manual adjustment lang yung seats niya. Fabric yung seat material niya, so hindi siya mainit. Meron siyang parang two-tone combination na gray and beige na color. Tapos, yung headrest niya is naka-fix lang. Hindi siya adjustable. And yung headliner niya is kulay beige. Yung manibela niya ay simple lang din. Wala siyang buttons dito sa steering wheel. Tapos flat bottom siya. So yung material ng dashboard tsaka yung center console, lahat yan plastic lang. And then hindi siya telescopic. Although you can adjust it up and down. Ang unique dito, yung switches ng Windows nandito sa gitna. So nandito yung buttons kung magko-close and open ka ng Windows. So, nandito din yung hazard button at saka yung pag-adjust ng volume ng infotainment screen. Tapos, nandito yung adjustment ng kanyang aircon. Dito sa lower portion, merong maliit na pocket. Tapos, merong Type-C na charging port. At dito sa center console, meron ditong parang maliit na butas. Dito mo ilalagay yung iyong susi para umandar. And then, meron siya ditong dalawang cup holder. Itong lower portion ng dashboard na to, plastic din yung material niya. Tapos nandito yung glove box. Maliit din lang siya. Then meron siyang interior light here na meron kang switch. Pwede mong i-on and off dito. And then meron siyang sun visor. Ito sa driver side pero wala siya nung salamin. Dito sa passenger side, wala din siyang vanity mirror. So plain lang na sunshade. So, very basic lang yung interior niya. Wala siyang masyadong complicated na electronics. So, pakinggan natin yung iba pang features na i-explain nitong ating agent. Wala nga pala siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. Pero meron namang Bluetooth connectivity. Pull up reverse park. Ito. Dito na pa yan. Ipa-park siya, sir. Pipindutin lang. Okay. Yung ibang owners, nagpapalit talaga ng powered side mirror. Pwedeng convert. Convert ng mirror. Mm. Which is lahat naman po ng convertible dito sa BFS. Basta pala doon piso. Dito sa interior, maraming plastic. Itong dashboard talagang plastic lang. Tapos dito sa kanyang door panel, combination ng metal at saka plastic. So makita nyo dito, metal dito sa taas, tapos dito sa baba, plastic. So wala dito yung switch ng bukasan ng bintana, plain lang talaga yan. Kasi yung bukasan, nandun sa loob. At meron naman pocket dito, tapos nandito yung speaker. By the way, dalawa lang yung speaker niya dito sa harap. Wala na siyang speaker doon sa likod. Okay, check natin yung rear seats. Pag pumasok, i-slide mo yung front seat. Flat naman yung flooring dito sa likod. And relatively sa kanyang size, hindi siya ganong kakramp. May space ka pa rin dito kung hindi ka naman masyadong matangkad. I'm 5'7" in height at makita mo dito, meron pa akong counting space dito. Hindi siya yung masikip na katulad nung sa mga third row seats. Kasi maganda din naman yung height nitong rear seat. Hindi siya mababa, so hindi siya nakakapagod. So yung dalawang adults dito, kasyang-kasya. In fact, kung mga bata lang, kasyang-kasya ang tatlo dito sa likod. Tapos malaki din yung bintana dito sa likod. Then meron siyang cup holder dito sa kanan, isa. Doon sa kaliwa, meron ding isang cup holder. So dalawa siya. Okay, check naman natin yung trunk space. So manual lang yung opening niya. Maliit lang yung trunk space. So 36 liters lang ang capacity. Pero pwede mo naman siyang i-fold. So, pag i-finold mo na ganyan, magiging 285 liters na.
Pwede mo tanggalin. Yes po. So, ibig mo sabihin, pwede mong iwanan sa bahay? Yes po. Literal po. Pwedeng shit. Oh, yan. Ayun, nakatanggal siya. Nagbibigay siya ng mas Additional na compartment area. Okay. Oh, cute. tapos ito yung kasama niyang yung acres. Ito. Tsaka early warning device. Ito yun. Eh, saan yung compressor pag May hangin na po ito. So, iaano mo na lang, diretso na siya. Diretso na lang. Malagang kasama. Yung naman po, may kasama ang hangin na. Okay. Nice. So that's basically it. Simple lang talaga siya. In terms of safety and security, meron naman siyang ABS, meron siyang traction control system, saka yung hill start assist control. Meron din siyang speed sensitive auto door lock. Sa akin, importante yon. Meron siyang front seat belt pre-tensioner, saka yung load limiters. Tapos meron siyang EBD. Meron din siyang immobilizer, saka yung theft alarm. Meron din siya nung seatbelt reminder, visual and audio. Airbag nga pala niya, isa lang, sa driver lang. Tapos, meron siyang rear parking assist saka yung rear view camera. Okay, yan ang ating description ng interior saka exterior features. Now, i-discuss naman natin yung pros and cons. Sa akin, yung VinFast VF3 has a lot of appeal. If you want yung maliit na inexpensive na EV vehicle, mainly for city driving. But syempre, merong compromise yan. Ang unang pro niya for me is yung affordable na price. You can get it at 590,000 with battery subscription. I think it's one of the cheapest full EVs available in Southeast Asia and the Philippines. Mababa yung running cost niya kasi mas mura yung electricity than gasoline. At saka, mas simple siyang i-maintain. Ang second pro niya is madali siyang i-drive sa traffic kasi maliit nga siya at lightweight. So, madali siyang i-maneuver, i-park, or i-squeeze doon sa mga maliliit or narrow streets. Another pro niya yung kanyang instant EV torque. Even with only 40 horsepower, yung instant torque niya makes it feel lively sa low speed. Nakausap akong driver na sinasabi nila it's faster than expected sa city traffic. Another pro niya is yung kanyang ground clearance. Yung 175mm ground clearance niya, mas mataas yun than the typical sedan. So, tamang-tama yan sa Philippine road conditions. Another pro niya to me is yung kanyang distinctive styling. It's a boxy mini SUV na talagang nag-stand out. Maraming bumibili nito partly because it looks fun and customizable. Para siyang maliit na off-road vehicle. In fact, maraming nagko-customize dito kasi pwede mo siyang gawan ng iba't ibang modifications. Lastly, simple siya to operate at meron naman siyang decent tech and safety for the price. Now, ano naman yung mga cons niya? Na siyempre, very small yung interior and cargo space niya. Yoke ramps yung kanyang rear seat, tapos yung kanyang cargo space is very limited. So, unless na i-fold mo yung seats mo, wala kang masyadong space. Another con niya is yung kanyang ride quality is basic lang. Ang common complaints ng owner is yung bouncy and noisy and harsh over potholes and rough roads. Expected naman yon kasi basic lang yung suspension at saka short yung kanyang wheelbase. So, designed lang siya for city use. At higher speeds, medyo less stability na yan. Saka medyo floaty ang magiging handling. So, limited yung confidence mo kapag nag-highway driving ka. I'm sure kapag nilampasan ito ng malaking truck sa highway, affected yung stability. The other con nito is yung kanyang short driving range. Nasabi, 210 kilometers based on NEDC. I think in reality, mas lower pa yan. Magdidepende talaga yan sa traffic condition, aircon use, saka yung speed. So, yung frequent charging mo would be inconvenient. So, kailangan mong planuhin yung lakad mo. Another con dito is yung charging infrastructure concern. Pilipinas kasi developing pa lang yung EV charging. Especially ito na DC charging. So, pipila ka talaga sa public charging kung wala kang charging sa bahay. Another con nito is yung brand reliability and probably yung resale value. Bago pa din sa market yung VinFast. Nag-start lang siya 2017. So, yung long-term durability is still a question for me. And related din doon yung software bugs, yung parts availability,
At saka yung maintenance kasi yung mga local mechanics hindi pa ganun kasanay sa mga EVs. But just the same with its pros and cons, marami pa rin na-attract ng mga buyers. Kasi maganda yung pricing niya. So kung gusto mo ng cheap EV tapos nagdadrive ka mostly in the city, I think this is a good option. Kasi kung hindi ka naman nagke-carry ng maraming passengers, ang kailangan mo lang talaga is practical na mobility. Okay na okay ito. Maganda kung meron kang home charging access. On the other hand, hindi siya ideal for you kung frequently nagka-travel ka ng long distances, kaya kailangan mo ng family car na practicality. You want refined ride comfort. Pero kung kailangan mo talaga ng cheap EV with low running cost, okay na okay to. In fact, out of stock siya ngayon. Kasi with the current oil crisis, madaming nagsiship sa EV. So according dun sa agent na nakausap ko, mahaba daw yung pila nila. Kasi yung next batch ng orders, hindi pa dumarating. In summary, VF3 is attractive because it's cheaper to run than gasoline cars and much cheaper than most EVs in the country. Pero kung ang budget mo hanggang dyan lang, okay siya. But if you can stretch your budget a little bit more, maybe you can go for bigger EVs, Japanese ICE cars, or hybrid crossovers. As your first EV, okay siya if you understand its limitations. But you have to keep your expectations realistic. It is viewed as a fun, affordable, urban EV, not as a replacement for full-size SUV or long-distance vehicle. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!